Hello guys! Welcome. Collective reading tayo ngayon. So, tingnan natin kung kaninong energy to. So, be open-minded po. Hindi halos lahat makaresonate. Thank you nga po pala sa mga nagsusubscribe, sa mga bumabalik. Maraming pong salamat. Start na tayo. Give me the message. Kanina tong mapipick up nating energy. Give me the message. So, meron ka dito na the High Priestess reverse, the Tower upright, Nine of Wands reverse, Queen of Pentacles reverse, Five of Wands upright, Six of Swords reverse, Death reverse, Ten of Wands, Five of Cups, the Moon, Justice, Knight of Cups. Ayan. Merong Pisces dito, merong Leo, Aries, Virgo, Capricorn, Taurus, Gemini, Libra, and Aquarius. Merong Scorpio, Cancer, and Pisces. Halos lahat nandito. Ayan. So, start na tayo. So, dito, no. Lumabas tong si Tower, the High Priestess reverse. So, nakikitaan ko dito, meron ditong taong na-trigger sa'yo. Kumbaga, no, biglaan to nagkaroon ng insecurity sa'yo. Pwedeng may nangyari sa'yo na ikinagulat ng tao na to, or may nangyari sa buhay mo na kung saan kinayanig ng confidence ng taong ito. Pwedeng ikaw biglaan kang sinuwerte, or biglaang may naganap sa'yo, merong nakikita sa'yong pagbabago, mga ganun ano. So, meron lang ako nakikitang tao dito na na-trigger. Kumbaga, dito sa The High Priestess reverse, ano, meron tong mga tinago na nararamdaman. Meron siyang tunay na nararamdaman dito na tinago niya. Okay, dito. So, hindi siya naging tapat, or yung bang tipong hindi siya naging tapat sa kanyang sarili tungkol sa nararamdaman niya sa'yo. Okay? Yung iba ha, meron kang kakilala or kadiling na Pisces. So, meron ako nakikitang selos na nangyari, or selos na naging dahilan ng insecurity. Kumbaga, itong tao na ito nagkaroon ng insecurity sa'yo. Then, lumabas si Nine of Wands dito, and sa Queen of Pentacles reverse dito, pareho pang naka-reverse. Siya yung klase ng tao na napapagod din makipagkompetensya sa'yo, no? Hindi niya mapigilan kasi nabantayan ka. Para bang ubos na rin ng energy niya, emotionally, kababantay sa'yo, ka-observe sa'yo, katitingin ko ano nangyayari sa'yo. Pero dito, nainggit to sa stability mo. Ito lang nakikita ko. Pwedeng sa aura mo, kung paano ka maging attractive. Para bang attractive kang tao. Alam mo kung paano dalhin yung sarili mo. Pwedeng insecure to sa financially mo. Okay? Pwede rin sa physical mo o sa self-worth. Ganyan. Ikaw kasi magaling kang mag-handle ng sarili mo, kaya mong dalhin yung sarili mo. Or pwede rin magaling kang pumorma. Kaya, hindi may iwasan na na-insecure ng tao na to sa'yo. Kumbaga, nakikitaan ko lang sa 5 of Wands, ano, para ba siyang silent enemy. Ganon. Para bang meron sa inyong silent competition ng taong ito. Kahit hindi ka naman nakikipagkompetensya, feeling niya, kalaban ka niya dito, no? Hindi man siya direkta, okay? Pero, kinukumpara ng tao na to yung sarili niya sa'yo. So, nakikitaan ko lang dito, no? Hindi to, maka-moving on. Pwedeng may issue din sa'yo.
Meron siyang emotional attachment pa rin sa'yo, okay? Kung bakit naiinggit itong taong ito sa'yo. Ganda mo kasi ano, kaya merong naiinggit. Tapos sexy ka pa kung sakasakali ano, hindi may iwasan na talagang may ni-insecure sa'yo tapos may pera ka pa. Ayan. So, lumalabas din dito. Ayaw nitong tanggapin na may bagay na lamang ka sa kanya. Ganon. Ayaw niyang tanggapin dito. Yung halimbawa, nangunguna ka, nakakabili ka ng mga bagay na gusto mo, samantalang siya hindi, ganyan. Or pwede rin sabay kayo before pero mas umunlad ka, ganon. Para bang alam nito yung kahirapan mo before tapos bigla kang umunlad. So, hindi niya matanggap na mas nauuna ka na sa kanya. Kumbaga, no, may nagbago sa'yo na hindi naman niya kontrolado. Ganon. Sinuwerte ka lang. Pwedeng binuenas yan. Sinuwerte ka, binuenas ka, pinagpala ka, okay? Pwede rin pinagpala ka dahil marami kang kabutihang ginawa. Ayan, kaya yung blessing sa'yo, dire-diretso. So, nakikitaan ko lang dito. Minsan naman, sinusubukan ng tao na to na umiwas dito or iwasan ka. Kasi nape-pressure siya. Para bang nafe-feel niya kapag nakikita ka niya, iba. Okay? Nape-pressure siya sa'yo. Pero dito, no, may time na nagkakaroon ng realization sa Five of Cups. Yung bang unti-unti niyang nare-realize dito na hindi healthy yung emotion na nararamdaman niya sa'yo. Pero nakikitaan ko dito, hindi siya totally healed. Pwedeng meron ding sama ng loob. May mga lihim dito, no, or hidden truth sa The Moon Reverse na malapit na mabunyag. Kung meron kang iniintay. Posible ano, mahuli mo yung mga kakaibang energy niya sa'yo. Okay, pwedeng may maramdaman ka dito kung kilala mo man to, kung malapit lang to sa environment mo or sa circle mo, no. Meron kang ma-observe dito sa tao na to na parang kakaiba yung kinikilos sa'yo, okay? So, nakikitaan ko dito, no, sa Justice Reverse. Dito, then sa Knight of Cups. Merong hindi naging patas sa Justice Reverse. Pwedeng kasing feeling ng tao na ito, bakit ikaw pinagpapala, bakit siya hindi? May resentment siya dito dahil tingin niya hindi patas yung buhay. Ganon, para bang bakit ikaw sinuswerte, bakit ako hindi? Bakit nakukuha mo ang gusto mo samantalang ako hindi? Bakit madali para sa iyong lahat samantalang ako hindi? Ganon. Pero sa labas ano, mabait siya or maayos siyang kumilos. So, di naman siya dito eh. Yung approach niya kapag kinakausap ka, charming din naman siya. Kaya hindi mo agad mahalata, okay? Na meron siyang hidden insecurity sa'yo. Pwedeng okay din ang itsura nito. Pwedeng maganda rin, gwapo, ganyan. Tulad mo. Pero pwedeng mas nakakalamang ka lang sa karisma, ganyan. So, nakikitaan ko lang sa Ace of Swords Reverse. Marami kayong misunderstanding ng tao na to. Para bang hindi siya nagsasabi ng totoo, ganon. Pwede ring may chismis dito or baluktot na communication. Ayan, so ito rin nakikita ko dito, no? Pwede may chismis. Lumabas itong si Empress Reverse and this strength. At itong si Lunar Eclipse. Malakas yung inggit niya, no? Meron ako nakitang feminine energy. Malakas talaga yung inggit ng tao na to, lalo na sa creativity mo, sa beauty mo, sa attention na nakukuha mo.
o kung paano ka na-appreciate ng ibang tao. Okay? Pero ikaw kasi, mas emotionally strong ka matatag ka pagdating sa emotion mo. Kahit may pressure, kahit may inggit na energy sa paligid mo, kaya mo ring manatiling compose, okay? Magaling ka So, nakikitaan ko dito, may karmic lesson dito sa lunar eclipse reverse. Para bang unti-unting lalabas yung katotohanan, matatapos yung mga hidden tension kapag hindi tinatago yung tunay na nararamdaman. Okay? So, nakikitaan ko lang dito sa'yo, no? Kumbaga, hindi to simpleng selos lang ha. Tahimik siyang nagmamasid. Meron din namang halong admiration. Yun nga lang, may insecurity. Para bang humanga din tong tao na to sa'yo kasi ang galing mo. Nalampasan mo yung pagsubok mo. Hindi man siya direktang umaatake, Ramdam lang na may competitive. Okay? Competitive, ayan. Mabigat lang yung energy. Pero lumalabas kasi sa card na mas matatag ka kaysa sa kanya. Pwedeng sa mga problema, mas matatag ka. Okay? Kaya mong i-handle yung sitwasyon mo. Kaya mo. Okay? Kumbaga, pwede ikaw kasi may pagka-spiritual ka din. Kaya kahit may mga pagsubok na nangyayari sa'yo, kaya mo yung nagaganap kasi malakas yung faith mo, pwedeng madasaling kang tao. Kaya kahit may mga pagsubok na nakakaharap mo, kaya mong solusyonan. Okay? Ayan, ito na yung nakikita ko, no? Matatag ka emotionally and spiritually. Yon. So, tingnan natin, Tingnan natin kung friend mo ba to or close person yung energy ng tao na to. Okay, so tingnan natin kung sino ba to. Close friend mo ba? Or kaanak, something na neighborhood, mga ganyan. So, tingnan natin kung sino ba to. Ano pa ba yung balak niyang gawin sa'yo? Ganyan, kung meron ba or tamang inggit lang. So, kuha na lang ako ng 6. Mga 6 tayo. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ayan, 6. So, dito, kumbaga siya dito sa 5 of Cups kasi nanguna tong si 5 of Cups. Itong tao na to meron siyang mga matinding pinagdaanan like disappointment sa buhay niya. May mga pagsisisi siyang ginawa sa buhay niya. Posible may nawala sa taong ito sa 5 of Cups. May mga bagay siya na hindi niya na-achieve. Kaya madali siyang matrigger sa success o energy mo. Okay, marami itong mga pinagsisihan sa buhay. Pero kung titingnan mo siya dito, mukha siyang stable, mukha siyang matured, mukhang responsible siyang tao. Lalo-lalo na sa paningin ng iba Pwedeng may work, business, position, or pwede ring marunong humawak ng pera dito. Someone na respected din naman. Hindi siya mukhang insecure sa panlabas So, nakikitaan ko dito, medyo emotionally immature siya pagdating sa feelings niya. Pero pag titingnan mo siya sa labas, mukha siyang matured. Pero sa panloob, immature yung kanyang emotion. Kumbaga, pwedeng tampo sa'yo or selos sa'yo. Meron siyang hidden emotional insecure na hindi niya ma-express ng maayos. So, nakikitaan ko rin dito, tahimik talaga itong tao.
Introverted siya, no? Observant, hindi mahilig mag-open up. Madalas siyang watcher lang sa paligid pero marami siyang iniisip. Meron siyang dissatisfaction sa sarili niyang buhay ngayon. Habang tinitingnan ka niya ha, lalo niyang nafe-feel kung ano yung kulang sa kanya. So, nakikitaan ko rin dito, mabigat kasi yung mga dinadala niyang pressure dito sa Ten of Wands. Marami siyang responsibilidad. Pwedeng stress siya sa trabaho, sa family, or pwedeng sa personal burdens. Kaya madaling lumabas yung inggit energy dito. Pero overall, mukhang hindi ito loud or something na confrontational na tao. Hindi siya ganun. Tahimik lang, observant, mukhang composed outside, pero internally marami siyang emotional baggage at comparison sa'yo, okay? Posibleng kilala mo na siya bilang someone matured or stable, pero may hidden lang siya, insecurity sa'yo na hindi niya lang ipinapakita or hindi niya lang pinapahalata. Ganon yung klaseng taong ito, okay? So, kung may idea ka kung sino to, comment down below, okay? Ayan, hanggang dito na lamang po. Thank you for watching. Love and peace.